Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, lumapit kay Jesus ang asawa ni Zebedeo kasama ang kanyang mga anak. May ibig siyang hilingin kaya't lumuhod siya sa harapan ni Jesus. Ano ang ibig mo? Tanong ni Jesus. Sumagot siya, sana'y ipagkaloob ninyo sa dalawa kong anak na ito ang karapatan na makaupong katabi ninyo sa inyong kaharian. Isa sa kanan at isa sa kaliwa. Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi, sabi ni Jesus sa kanila. Mababata ba ninyo ang hirap ng babatain ko? Opo, tugon nila. Sinabi ni Jesus, ang hirap na babatahin ko'y babatahin nga ninyo, ngunit wala sa akin ang pagpapasya kung sino ang maupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga luklukang sinasabi ninyo'y para sa pinaghahandaan ng aking ama. Nang marinig ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkapatid. Kaya't pinalapit sila ni Jesus at sinabi sa kanila, alam ninyo na ang pinuno ng mga hentil ay naghahari sa kanila at ang mga dinadakila ang siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sino man sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. At sino mang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ninyo. Tulad ng anak ng tao, na parito hindi upang paglingkuran, kundi maglingkod at ialay ang kanyang buhay upang matubos ang marami. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mga kapatid, napakinggan natin sa mabuting balita kung gaano kasidhi ang pag-ibig ng ina sa kanyang mga anak. Nais ni Salome na maging maayos ang buhay ng kanyang mga anak. Kaya hiniling niya kay Jesus na maupo ito sa kanyang kaliwa at kanan kapag siya ay naluwalhati na sa langit. Subalit hindi ganon kadali makamtan ang ating nais. Hindi naman siya tinanggihan ni Jesus sapagkat ayaw niya na masaktan ang isang ina. Ngunit mas nanaig pa rin sa ating Panginoong Jesus kung ano ang itatakda at kalooban ng Ama, sapagkat yaon ang mas higit na nakakaalam kung ano ang nararapat sa buhay natin. Ang paglilingkod ay laging kalakip ng sakripisyo, ngunit kung pagsusumikapan natin ito, na maipalaganap ang salita ng Diyos sa ating kapwa at tayo ay nakatuon lang dito, tiyak magiging madali at masaya ang paglilingkod natin sa Diyos at sa ating kapwa. Huwag tayong maghangad ng makalamang sa iba. Bagkus, hangarin natin na makapaglingkod para sa ikabubuti ng lahat, sapagkat tulad ng ating Panginoong Hesus, na parito siya hindi upang paglingkuran, kundi upang tayo ay tubusin at iligtas sa ating mga pagkakasala. Bunga ng kanyang walang hanggang pag-ibig sa atin. Manalangin tayo. Ama naming Diyos, taos-puso po kaming nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo. Basbasan mo kami at patawarin sa aming mga pagkakasala. Mangyari nawa ang iyong kalooban na higit kaysa sa aming mga kagustuhan. Amen.